Ang main purpose nito talaga is to lose weight, to gain weight, or maging stable lang yung weight. Hindi mo kailangan aralin yung mga naaral namin. Kasi pwede kang gumamit ng internet na camera, pipicturean lang, tapos makikita na yung dami. At kung gagawin mo yan, make sure mo na short term lang. Kasi ang priority mo naman is matuto lang at maging aware sa pagkain. Para over time, maging mindful ka na sa eating. Napaka-bisa niya para sa mga gusto magpapayat. Gaano kababa para mag-lose ako ng weight? May formula ba yon? Ang pinaka-healthy way and gradually na kailangan mong gawin is mag-start magbawas ng calories. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at alam namin, request nyo lagi sa amin to, damihan pa namin yung mga topics tungkol sa pagpapababa ng timbang. So, who better to do that for us kesa sa ating board-certified at licensed nutritionist and dietitian, si Mr. Mark Vicente. Sir Mark, ang pag-uusapan natin ngayon, medyo matunog siya na topic, pero ang mga tao, in general, medyo hirap pa rin tayong grasp itong konseptong to At yan yung tinatawag na calorie counting. Alam nyo naman, yung mga calories usually correlated na mas maraming calorie intake, mas madali kang bumigat, and mas konti, usually daw, mas mabilis kang papayat. Pero ano ba yung calorie counting na yan? Alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3, all in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. So, Sir Mark, biretsahan tayo. Paki-explain naman ang calorie counting sa amin. Sa mundo ng fitness, wellness, or nutrition, sikat na sikat ng calorie counting kasi ito yung pagbibilang nga ng measure ng food at ng energy ng food. Kumbaga, kung susukatin natin tong table, pwede siyang sukatin na centimeters, pero pag susukatin natin yung energy ng food, tinatawag na calories yun. Okay. Okay? Then, ang counting calories kasi, sikat na sikat yan kasi ang pinakamabisa to para maalam ka sa mga pagkain gaano kadami yung pinapasok mo. So, para kang accountant, no? Para kang magkakaroon ng Excel sheet na iisa-isahin mo yung pagkain, ano yung dami ng calories. And ang main purpose nito talaga is to lose weight, to gain weight, or maging stable lang yung weight. Okay. So, sa mga super payat, 'di ba? Kailangan taasan yung calorie intake. Tama. Sa gusto mong i-maintain, yung tama lang sa'yo. And kung gusto mong mag-lose ng weight, 'di ba, mas mababa kaysa sa Yes. kailangan mo araw-araw, 'di ba? Eto Sir Mark, bilang nutritionist, paano natin malalaman gaano karaming calories yung kailangan ng katawan natin daily? Ang unang factor para malaman mo kung gaano kadami yung calories mo, una kasi is kailangan alam mo yung BMI mo, yung body mass index. Ano ba yung tangkad mo tsaka weight? Tama. Kasi doon namin iko-computein Pero to give you an idea, ang average Filipino men and women kasi mostly 1,500 to 2,000 calories lang yung kailangan ng katawan. Okay? So bukod doon sa BMI, pangalawa, gaano ka ba kadalas mag-workout? Diba? Kasi ang calories, pag pinasok mo, ano naman yung paglabas ng calories? Kasi kapag nag-workout ka, madali kang maglabas ng calories, diba? Tama. Isa rin yun sa mga kailangan nyo tandaan kung bibilang kayo calories. Pangatlo, meron tinatawag tayong thermic energy or thermic effect of food para siyang tax sa pagkain. For example, may calories ka dito na isang
pasta, no, 250 calories. Pag kinain mo yon, ima-minus pa nung ginamit mong calories para ma-burn yun. So, para siyang tax, di ba? Oo. Kasi pag kinuha mo yung calories na yan, ano bang gagamitin mo pang burn? Yun Calories din. ng katawan mo. Oo. So, okay. parang tinataksan ba siya? I see. So, sa pagkain, depende pa yon tsaka genetics mo. So, Diba? hindi ibig sabihin na kunyari, yan, tsokoladeng yan, 500 calories. Kinain mo, 500 calories ang madadagdag sa katawan mo. Hindi, kasi Hindi. may ginamit ka rin. May ginamit Oo. ka, tsaka ang katotohanan dyan, wala talagang accurate na calories exact. Kasi nga, Mga estimate ba itong mga estimate to? lang yan, Okay. approximately lang yan. Kasi, hindi mo naman alam paano yan magbe-breakdown sa loob eh. Diba? Oo nga naman. Sinabi nung label, 500 calories, pag in-intake mo yan, hindi natin malalaman paano siya gagamitin. Paano siya i-burn as calories. Factor ba doon kung mabilis o mabagal ang metabolism ng Apo. tao, sir? Oo. And in talking about metabolism, nasa edad yun. Oo. Diba? Oo. Wala naman, hindi naman tayo lalayo. Nasa edad kung gaano kabilis, gaano kabagal. Pangalawa, kung marami kang underlying conditions. Kasi nga, ang hadlang sa metabolism, kapag meron kang mga lifestyle diseases, nga yung blood sugar, hypertension, Diabetes siguro. Oo, mga sagabal yan. So, factor din yan paano ka mag-intake ng calories mo. Sir Mark, ito, linawin lang natin ha. Pag meron ka ng mga ganong sakit, lifestyle conditions, mas mabagal ba yung burn mo o mas mabilis? In general to, pero it depends pa rin individual, no? Pero karamihan talaga, pag may mga ganong kang kondisyon, mas mabagal. Mas mabagal. Kasi marami siyang tinatrabaho eh. Okay. Diba? Yung organs mo kasi, asikasuhin pa. Paano mag-control ng sugar, yung blood pressure mo mataas. So, chance na nagpapump yung heart mo, nagtatrabaho lagi. So, in general po, mabagal yung metabolism mo kasi insulin resistance, visceral fat. Alam mo naman yan, nakakabagal yan ng pagpayat. Ito, Sir Mark, kung narinig na natin itong calorie counting na to, if you were to advise someone to do calorie counting, how would you do it? Ano yung mga benepisyo na pwede nilang asahan kung papasukin nila itong ganitong klaseng healthy practice? Ang calorie counting, hindi siya para sa lahat. Okay. Pero hindi din siya mabuti tsaka masama. Ito ay isang tool o isang kagamitan para malaman natin kung ano yung dami ng calories kinakaya mo. At kung ako mag-advise sa'yo ngayon, kung gusto mo mag-calorie counting, ang sasabihin ko sa'yo una is mag-start na dahan-dahan. Hindi mo kailangan aralin yung mga naaral namin kasi pwede kang gumamit ng internet, yung mga AI-powered tools na camera, pipicturean lang tapos makikita na yung dami. Ay, ganun. Oo, Okay. pwede na, di ba? Dati kasi may mga apps lang na nag-offer ng mga premium o yung mga bayad. Pero ngayon, pwede mo nang gawin yan. At kung gagawin mo yan, make sure mo na short term lang. Kasi ang priority mo naman is matuto lang at maging aware sa pagkain. Kasi ang sinasabi ko lagi sa mga patients sa calorie counting, gagamitin mo lang yan for maybe a month or 2 to 3 months just to have an additional knowledge. Para over time, maging mindful ka na sa eating. Kasi hindi siya long term. kalkula ng kalkula, di ba? Parang mas, medyo alam mo na by heart. Yes. Ano yung dami. Oo. Kasi ang calorie counting naman, napaka-bisa niya para sa mga gusto magpapayat. Kasi yan naman sasabihin sa iyo eh. Okay. Sabihin sa iyo ng basic math. Oo. Calorie out. Gusto mong pumayat, bawasan mo yung pinapasok mong calories, taasan mo yung paglabas ng calories. Correct. And ang gagawin dyan sa mga gusto pumayat sa calorie counting, yun nga sabi ko, no? Pwede kayo mag-applications. Pero meron din tayo ng mga simple methods po. Ang calorie counting, isa sa mga pinaka-mahirap na gawin in terms of diet. Kasi nga, una, time-consuming, di ba? Yes. Secondly, gagamit ka pa ng mga weighing scale, mga atomic weighing scale na maliliit. So parang over na. Investment pa, iba. Pero ngayon, bibigyan ko din kayo ng mga methods, paano din yun yung mga pinakasimpleng tools din. Ito, Sir Mark, maliban sa mga yan na kailangan mo ng weighing scale, kailangan mo mag-math, I think yung kalkula ka ng kalkula, feeling ko mentally tiring siya pag matagal no? Isa yan sa mga pinaka-negative effect. Kasi evidently, ang sinasabi dyan, nagkakaroon ng eating disorder din. Diba? Tsaka pagtaas ng cortisol level. Kasi may stress ka eh. Oo. Diba? Pag Kunyari, kinarir mo talaga pag kinarir mo, diba? Kunyari, sinabi sa'yo na 1,500 ka. Nagbilang ka.
Tapos sumobra ka lang ng 50 calories. Para kang nababaliw na. Parang may kasalanan ka na. Oo, Sumobra oo. ka, yun yung mali. Ang hirap nun yung parang feeling mo guilty ka palagi. Oo, No? lalo kang may stress, lalo kang Tama. hindi gagana yung program mo. Kasi ang calorie guide or calorie counting, estimate lang talaga yan. Just to be aware dun sa dami na kinakain mo. Kasi ang kagandahan nito, Sir Glenn, pag alam mo yung dami ng calories mo, quantity-wise, pwede ka magsingit ng mga alam mong favorites mo eh. Oo. Di ba? Kunyari, naka 1-2 lang ako ngayon. Kain nga ako Oo. ng onting chocolate. Tama. Kasi nga may allowance pa ako na hanggang 1.5. Oo. Di ba? Pero yun nga, ang goal natin, sa umpisa, guide lang siya. Tama. Kumbaga, sa building, sa umpisa, may scaffolding yan eh, di ba? Para suporta. Tama, Pero, tama. makakatayo din yan on its own. In the same way na ang tao, pag medyo nasanay ka na dun sa kalkulado mo, alam mo na, kahit hindi ka nagmamath palagi, ano yung dami, and then, saan ka titigil. Yes, kasi ang pagkain naman, hindi naman nagbabago yan ng structure ng calories. Kung yung chicken breast, yung size niya ganun pa rin naman yung calories niya. Ang nagbabago lang din, siguro yung metabolism mo. Dati, 2,000 calories ka, ngayon 2,500. So, it depends. Ito, Sir Mark, layman's question. Pagbigyan mo lang ako dito. Kunyari, ako, lalaking Pilipino, mga 5'8" ang taas. Sabihin mo na lang, ang calorie needs ko, 2,000 calories a day. Pero gusto kong magbawas ng timbang. Sabihin mo na lang, gusto kong magbawas ng 10 pounds. By how much ko babawasan yung ano ko? Kasi ang baseline natin, di ba yung 2,000? Yun yung eksakto na kailangan ko per day. Gaano kababa para mag-lose ako ng weight? May formula ba yun? Merong formula sa standard natin sa mga nutritionist dito sa bansa. Ang pinaka-healthy way and gradually na kailangan mong gawin is mag-start magbawas ng 500 calories. 500. Yes. Okay. Kasi ang expect mo doon kung gusto mo mag-lose ng 10 pounds, ang healthy lose mo per week would be half kilo to 1 kilo. Kaya 1 Oo, kilo yan per yung week? magiging expectations natin. Kung magbabawas ka ng 500 calories per day, Mm. 'di ba? Kasi hindi tayo pabor sa mga sobrang baba ng calories agad. Yes. Kasi yung mga diet dyan sa labas, kung bibilangin natin yung calories, for example, no, sa example nyo, sir, 2,000, yung iba ginagawang 500 calories na lang. Ang laking binagsak Oo, to. Parang hindi nila- 75% ang binaba. Kasi nga, gusto nila na mabilisan nga. Ayaw natin ng ganun kasi nga, baka magkaroon ng effect sa organs. So, healthy ano tayo. Ang pinaka-standard po dyan ulit, 500 calories po less kada standard ng calories mo per day. And I think there are people na may certain conditions na hindi mo pwedeng basta-bastang gawin to, di ba, sir? Kagaya ng kung diabetic talaga yung tao, tapos bigla mo kinat lahat yung mga pagkain niya, hindi ba yung iba biglang bumabagsak yung blood sugar nila pag ganon? Tama, Sir Glenn. Lagi natin sinasabi kapag may diabetes ka, liver kidney problem, pag binagsak mo talaga yun ng sobrang baba, delikado. Delikado. Oo, kasi sasama lahat ng ano mo organs mo tataka sila, bakit mo kami dine-deprive sa calories? Tama. Ang goal lang natin is to control yung inflammation mo, yung blood markers mo. Di ba? And minsan kahit sa mga pasyente na ng diabetes or ibang chronic disease, worried sila pag nag-low blood sugar sila kasi nahihilo sila, di ba, sir? Nangihilo na yon is hindi maganda kasi nagfa-fluctuate yung sugar mo. Di ba? Tapos nahihimatay ka, baka maapektuhan pa yung kidney mo, masira pa yung mga cells mo doon. Tama. Di ba? So, I would say, pag ganito, am I correct to assume dapat ipaalam mo muna sa doktor mo plus sa nutritionist mo, sir? Oo, ipaalam muna. Kasi baka hindi mo naman kailangan ng calorie counting. Ang kailangan mo is more on quality improvement. Kasi ang calorie counting focused on quantity quantity versus quality dapat balance Correct. Diba? For example, yung quantity tayo, no, calorie. 100 calories ng broccoli, 100 calories ng pastries, parehas silang calories. Pero ano yung mas healthy? Siyempre, yung Broccoli. Di ba? So, quality matters. Oo nga naman. Di ba? Hindi mo lagi sinasabi na by numbers tayo. Tama. Diba? Kumbaga, yung 1 kilo ng matabang baka, hindi naman same yung epekto Healthy. set mo ng 1 kilong chicken breast, di ba, sir? Tama. Kaya, although calorie counting works, pero yung quality pa rin yung mas pinapabura natin. Agree. Kasi calorie counting is more on losing weight talaga or gaining weight Pero when talking about alagaan mo yung organs mo, may sakit ka, gusto mong humababuhay, make sure varied pa rin yung other macronutrients mo. So doon na tayo papasok na sa quality. Na-achieve mo nga yung calorie counting mo, pero high quality base ba?
'Di ba? For example, may isang taong nagka-calorie counting, magaling na. Wala tayong problem do'n, no? Kasi ano naman tayo, nasa information era naman. Kahit sino naman kayang gawin 'yon. Hindi naman natin gine-gatekeep 'yon, mga health practitioners. Pero may isang example na, yes, calorie counted siya, 1.5 calories, pero ang ulam niya hotdog, prito, 'di ba? Nawawala pa rin yung sense ng nutrition na gusto natin. Oo. May kilala nga ako, nagka-calorie counting din siya. Umad na, calorie counting pa. Oo. Pero minsan kakainin niya sa isang araw, puro ice cream lang. Oo, 'di Parang ba? hindi naman yata tama yun, Hindi di ba? tama, 'di Oo. ba? Yun yung ano dun, yun yung kailangan natin baguhin. Oo. Hindi tayo magfo-focus sa dami talaga. Oo. Kaya ano, as nutritionist, ingat po tayo sa mga gano'ng method. Ito ano, yun, yung kakilala kong yun kasi medyo ano tropa natin yan. Hindi ko papangalanan pero ano, tawag din, hindi ko dina-down yung tao ha. Pero anecdotally, share ko lang yung nangyari. Nag 1 meal a day siya, calorie counted pa. So, alam niya yung allowance niya. Binibilang niya talaga, sir. So, pati yung label ng ice cream, binibilang niya. Grabe. Tapos minsan, may mga araw nakakain siya ng puro ice cream lang, walang kanin, walang ulam. Nagtutubig naman. Tapos kulang pa, hindi consistent yung pag-inom niya ng vitamins. Anong nangyari? Pumayat naman ho siya. Pumayat siya. Okay. Dati ang laki niya. Ngayon, payat pa siya sa akin. Pero ang problema, nakalbo siya. Oh, Feeling ko kulang sa yung mga vitamins. So ewan ko, parang ganun yung naging epekto na weird sa kanya. oo, kasi nga may mali dun sa formula niya. Tama naman yung equation niya, makuha niya yung weight loss, pero may mas maraming paraan na hindi makakalbo yung buhok. Oo, na healthy ka pa. Kasi Na sabi healthy mo ka nga, sir, quality talaga. Di Tsaka ba? short term, Oo. 'di ba? Masyado short term yun. Anyway, i-transition natin. Kung kayo nagko-consider ng calorie counting, i-share ni Sir Mark yung mga tips niya kung paano ka pwedeng mag-start. I think, Sir Mark, the first one, yung BMI mo, alamin mo, di ba? Oo. Paano nila malalaman to, sir? Ang BMI kasi, gamitin niyo rin yung internet para ma-equate. Kailangan lang malaman yung weight mo ngayon in terms of kilograms or pounds, tapos yung height mo in Okay. terms of feet or centimeters. Pag lumabas na overweight ka, 25 to 29 yung BMI mo, probably mga calories mo niyan is 2,000, 2,500. Yun yung estimate. Pero may lalabas naman dun sa calorie counter calculator ng mga internet. So, yun, yung sinasabi ni Sir Mark, i-google nyo lang ho, yung BMI. Minsan nga hindi nyo na kailangan mag-download ng app or pumunta sa website. Ipasok mo lang, kunyari, ang babae ka, 5'5" ang height mo, tapos sabihin mo na lang 140 pounds yung timbang mo, or kilograms kung mas komportable ka doon. Pasok mo lang sa Google, tapos lagay mo, what's my BMI? Yung AI naman ho ng Google, sasabihin lang sa inyo Konting disclaimer lang din dyan, meron tinatawag na international na BMI, and then meron Asian na BMI. Mas swak ho sa atin yung Asian na BMI, pero mas mahirap kasi siya. Kasi sa international, 25 yung BMI mo pataas, doon ka na overweight. Below nun, normal ka pa. Pero sa Asian na BMI, hindi pwede yung 25 na na doon magsisimula yung overweight. Kasi sa global, 24.9 hanggang doon na yung pinakahangganan ng normal Sa Asian, hanggang 22.9 kung di ako nagkakamali. Yung tama. Tama. O 22.9. Pag 23 tumuntong ka na sa Asian na BMI, considered na overweight ka na. Mas mahirap talagang maging Asian. So, yan po. Panahin niyo nung tanong niyo lang sa Google yung BMI niyo and makukuha niyo. So after BMI, ang second step mo is, ano ba yung activity mo per day na nakaka-burn ng calories? Okay. Kung sedentary ka, tulad ng mga office work, or light physical ka ba, or hard work, tulad ng mga lagi na sa labas, lagi nagbubuhat, mas mataas yung requirement mo. So magkakaroon ka ng adjustment sa calories mo nun, kasi nga, mas mabilis kang mag-burn. Oo. Syempre, iba naman ang burn ng sumasagot ng tawag sa call center, tsaka Tama. nagbubuhat ng sako ng bigas, di ba? Oo, iba yun. O, titignan nyo. At next, meron ka bang kondisyon na nakakasagabal sa pag-burn mo ng calories, tulad ng diabetes, hormone problem, metabolism problem, like thyroid problem. So, kailangan Pati stress, di ba, sir? pati stress, pati pagtulog. Kasi pag puyat ka at stress, mas madaling mag-breakdown yung calories mo, especially protein, sa loob ng katawan mo. So, not to be exact, pero sa internet ulit, meron dun computation ng sunod-sunod para malaman mo. Pero if healthy ka naman,
Hindi mo naman kailangan ng mga gano'ng ka-complicate na wala ka namang sakit, wala ka namang history ng gan'tong kondisyon. Puwede kang mag-set ng calories mo, 1,500 for women, 2,000 for men. Okay. Pero meron din 'no, isa pang method, maliban sa mga sinabi ko, puwede kang magsimula na mag-food diary kung ano yung kinakain mo in a day. Para malaman mo ano yung calories na busog ka per day. Yan. Diba? Pagtsagaan lang ho natin. Pagtiyagaan lang. Sabi ko nga earlier this video medyo, time consuming matrabaho ang Oo. calorie counting. Hmm. Pero 'pag nalaman mo naman na yung formula, makakatulong sa'yo yan. Kasi kung hindi ka naman nagpapapayat or nagpapalaki, at least balanse lang yung kinakain mo, Tama, sir. 'di ba? For Mm. prevention lang na hindi ka tumaba. Tama. Next, sir. Meron pa ba? Para naman ma-identify niyo kung ano yung exact calories, so siyempre kapag bumibili kayo sa groceries, meron ng mga nutrition label. Yes. May Mandato calories ng na do'n. batas yan, no, Mandalo sir? ng batas yan. Sa mga groceries yan 'no. Mm. Pero 'pag bibili ka naman ng mga palengke, yung mga manok, Oh, syempre hindi na. oo, wala naman yung label mostly. Oo. Puwede kang gumamit ng, internet na information kung gusto mo bilangin mano-mano. Tama. Pero recommendly na meron na rin mga app or, AI use na pipicturan mo lang yung pagkain, tapos lalabas na yung estimate calories. Alam namin marami sa inyo smartphone yung ginagamit sa panonood dito. So, kung meron kayong Google Gemini or ChatGPT or Claude, ganon, yung mga ganong AI, ano lang, picturean nyo yung pagkain. Napakagaling ho ng mga AI na yan. Tapos i-upload nyo lang sa kanila yung picture. Tanungin mo, tingin mo ilang calories ito. Bibigyan kanya ng estimate, di ba, sir? Oo, bibigyan ka niya ng estimate. Tapos siyempre, AI can make mistakes. So maganda na gumamit pa rin ng ibang validation kung tama yung calories mo. Yes, may mga app maliban sa AI na niyan, estimate. Pero usually sa estimate kung mas detalyado yung description mo na gaano kalaki yan, ganyan, more or less nasa tamang range yung ibibigay niya sa'yo, sir. Then moving forward, yun yung magiging data nyo para may information kayo. Ano ba yung calories na kinakain nyo per day? Kasi dapat may goal kayo. For the maintenance lang to para di ka tumaba or pumayat or gusto mo magpapayat or gusto mong tumaba. So, doon tayo magkakaroon ng adjustments. Okay. So far ba medyo komplikado na mga kababayan? Konti, di ba? Matrabaho. Pero may mas madali actually na hack dyan na hindi ka nakalkula ng kalkula, hindi ka isip ng isip, hindi ka mapapraning sa mga pagkain na ini-intake mo. Ano yon? Kumuha ka ng nutritionist. Sila yung may meal plan para sa inyo. Kasi ang basis naman, di ba, Sir Mark, ng mga meal plan, bilang na yung calories niyan. So, kung gusto nyo ng nutritionist na pwedeng mag-prepare sa inyo ng meal plan ng kakainin nyo araw-araw for one entire week and then uulitin nyo lang the next week na garantisado, healthy, nandun yung quality, tsaka yung tamang quantity, yun na, mag-consult tayo sa nutritionist. So, si Sir Mark nandito and ang kagandahan kumukuha ng mga online consultations si Sir Mark kung kinakailangan nyo. So, Sir Mark, paano nila kayo marireach in case gusto nilang magpa-prepare ng meal plan tsaka may tanong sila tungkol sa nutrition? Pwede nyo po ako makontak sa aking email, vicentemark.18@gmail.com or sa aking number po na 099-555-1292. Ang okay kay Sir Mark, bait talaga yan. Maniwala kayo, sulit yung ibabayad nyo sa kanya and hindi masyadong mataas kasi nga may part ng ginagawa ni Sir Mark na professional service of course, pero more importantly yung advocacy towards health. So, try nyo lang na mag-consult kay Sir Mark. Tsaka madaldal ako sa consultation, hindi kayo malulugi. Marami akong sinasabi. Oo. Tsaka mas si Sir Mark hindi siya yung mapanakot na tao. Mas positive yung niya. Yung mga kakilala kong nag-consult sa kanya, yun ang sinasabi. Mas rewards-based kesa fear-based yung consultation. So, try nyo lang po. Sir Mark, parang meron ka pang isang last na tip tungkol sa calorie counting. Ano kaya yun? Dahil yung mga sinabi ko komplikado, no? Hindi lahat kayang gawin. Meron naman pinaka-ibang paraan pero hindi ganun ka-accurate. So, gagamitin mo lang yung kamay mo. Kasi Okay. alam natin yung kamay mo, yung fist mo, di ba, sabi same size yan ng heart. Yan din yung, depende sa lapad ng kamay mo kung gaano kalaki kang tao. Kasi nagmamatter yung build sa calories, Usually, di ba? oo. So, meron yung ginawa ang international or European and dinadapt din ng mga Asian is yung hand portion control. So, madali lang po to.
Example ko na yung akin, kung gusto ko mag-check ng 1 serving ko or 1 cup ng aking kakainin in terms of macronutrients or calories, ang unang-una sa protein, kung kakain ka ng protina na manok, isda, pwede nyo gamitin yung isang serving na to, itong palad lang, as serving ng isang protein. Dapat ganyan kalaki lang isda mo Dito lang. meal. Oo. Ah, And ang standard nito is 1,500 calories. Okay. 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 Then yung carbs mo naman, lalakihan mo lang kasama yung mga daliri. Oo. Yun naman yung carbohydrates mo. Okay. Sige. Okay? Okay. Di ba? Oo. Yan yung pinaka-estimate, pero yan yung low-calorie method. Pero at least alam mo ano yung portioning mo. Tinitignan ko pa lang yung kamay ko, nalulungkot na ako ng konti. Medyo sir. malaki yung kamay kasi ni Sir Glenn, no? Oo. So, yun nga, depende sa laki ng kamay mo, laki ng katawan mo, yun yung dami ng portion. Oo. So, pwede mo rin yan ilagay sa plato mo, ano mo lang, tingnan mo yung sukat or i-compare mo. Ako nalulungkot ako kasi feeling ko yung kinakain ko laging sobra dito sa kamay ko. Oo. So, So, alam mo na medyo sobra ka Oo. sa calories. oo Pag ganun. nga. Then next is yung fats. So yung fats itong thumb mo, dapat yung fats na kinakain mo, although mahirap siya bilangin, yung fats na liquid po, at least ganyan lang yung dami po. Itong buong thumb mo hanggang dulo. So susukatin mo yung oil mo per day kung ayan yung ginagamit mo. Then yung vegetables po is closed fist. At least 2 siguro. Nakasya dito pag Oo. sinara mo. Oo. Okay. Itong size na to. Itong size na to. Yes. Okay. Oo. Yan yung vegetable Yes. mo, 2. Dalawang klase. So, kunyari, 2 cup. broccoli, Oo. carrots, Oh, yes. ganun. Okay. Diba? Yun lang. Napaka-basic nun kasi yun yung serving mo per meal. So, 3 times a meal ka. So, approximately 1,500 calories na yun. And sapat na yun sa tiyan mo. Okay. Mas madali nga yan, sir. Mas madali Kesa yung kalkula ka ng kalkula. Hindi lang siya exact, pero at least meron kang guide na personal pa din kasi Oo. body mo yung ginamit eh. Tama. Alright. Ang dami nating natutunan so far. Feeling ko ang dami pang pwedeng i-explore na katanungan dito pero medyo mahaba na yung video. So, close na muna namin to pero magkakaroon pa tayo ng mga topics na marami na related dito. Anyway, this has been Glenn, your Managing Director for Medico.ph, and kasama natin syempre ang ating board certified and licensed nutritionist si Mr. Mark Vicente. Laging nag-share sa atin ng nutritional tips. So kami magpapaalam muna, saying stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!